Galang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin, na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong, nakakasuhan ng mabilis? Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na humihinto, umiiwas na sa investigasyon? Kaya po, napakalungkot kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi may papaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion. Pinalitan ng Kongreso. Inirmahan niya, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. Baka napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan, sinalaula, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, 473 billion. Sinalaula ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Inirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Pero 473 billion po, yun natira ng mga insertions, diversions. Nagtataka po ako, dati-rati, para yung banggit, sa mga pangalan. Saldico, nag-resign, tumakbo. Sino po ba si Saldico? Chairman ng Committee on Appropriation. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Sino ba ang kasama niya nagpaplano? Si Speaker Martin Romualdez. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwang ng Kongreso, ng Kamara, iyo ba ang Senado? No, binabanggit lagi si Senate President Chis Escudero. Pero ngayon po, tahimik na rin. So ano ibig sabihin nito? Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung tatahimik tayo, kung makakalimutan ito, siguro after 2 years, nanakawan tayo ulit. Congressman, may nagsalita na, si Bersaga, no? Si Bersaga, si Miao Miao, and saka si Leviste, no? Eh kayo po ay, I think Leviste trusted you, no? He showed you the Cabral papers. What can you tell us about that? Well, alam niyo po, yung Cabral files na sinasabi, that's a public document. Meron naman pong kopya ang ombudsman, kinuha nila. So, alam niyo po, yung simple lang yan. Napaka-simple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabmit ng DBM sa Kamara. Tapos ikumpara doon sa GAA, makikita niyo na po yung mga insertions, diversions, at mga amendments. Pagkatapos po, lahat ng mga proyekto, alamin niyo lang kung sino yung mga naging contractor. Alam niyo na kung sino yung mga naging contractor. Yung mga contractors. Tapos tingnan niyo lang yung mga proyekto. Malalaman niyo na kung sino, ano yung ginawa at ano yung ghost at ano yung substandards. Napakadaling imbestigahan yan kung gustong imbestigahan. Ano balita niyo sa investments? May ba pumapasok ng investments lately? Alam niyo po, nung panahon ni Pinoy, nung umalis po siya, yun po yung pinakamalaking foreign investments. $7 billion yung inflow ng investments. Sa pagkaraan po ng 6 na taon ni Pangulong Duterte at 3 taon ni President BBM, na wipe out po lahat itong $7 billion na ito.
Alright mga kababayan, magre-react tayo dito kay Congressman Egay Erese na kung saan diretsahan niya pong binanata no itong si Senator Ping Lacson patungkol nga po dito sa kanyang paghawak no ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa mga corruption sa flood control mga kababayan, na kung saan ay hindi nga po niya talaga pinatawag no doon sa hearing itong mga Bersamin na ilang beses na pong nabanggit noon sa mga hearing din po diyan sa flood control na itong pangalan ni Yosek Adrian Bersamin at maging si dating Executive Secretary Lucas Bersamin ay napangalan rin o nabanggit din no, although dininay naman nila yung kanilang involvement dito sa di umano'y flood control corruption itong mga kickback na ito. Pero in the name of transparency lang no, or sa investigation lang sana ay dapat pinatawag ni Senator Ping Lacson mga kababayan no, at pati yung mga ibang personalidad no, sa aking opinion mga kababayan no, pati yung mga pinangalanan no ng mag-asawang Diskaya yung unang hearing pa lang doon sa Senate Blue Ribbon Committee na chairman pa noon si Senator Rodante Marcoleta ay pinangalanan na. Ang daming mga congressman mga kababayan na pinangalanan na tumanggap di umano ng mga kickbacks ay hindi nga po pinatawag no, hanggang napalitan na lang po si Senator Marcoleta no bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Ping Lacson na po yung pumalit dahil nag-rigudon nga po sila dyan sa Senado no, nagpalit ng bagong Senate President. Automatic nagpalit ulit yung mga committee chairmanship at nawala nga po sa ere no itong si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa tingin ko kung hindi lang po siguro napalitan ng chairman no ng Senate Blue Ribbon Committee, malamang napatawag na po yun yung mga pangalan, ang dami-daming pangalan no, ng mga congressman. 17 yata yun ang mga pangalan ng congressman na binanggit ni ng mag-asawang Diskaya no, at bukod pa dyan yung mga DPWH officials, yung undersecretary ng DPWH, may mga pinangalanan rin po ng mga pangalan, personalidad. Pero wala po talagang pinatawag no itong si Senator Ping Lacson. Maging yung kay Saldico na supposedly mag-appear na sana doon sa hearing through Zoom si Saldico, pero wala ba sa din ay hindi na po pinasali no sa Senate Blue Ribbon Committee itong si Saldico dahil may nauna na daw pong mga video nga itong si Saldico na nagsalita na po siya against dito kay former House Speaker Martin Romualdez at maging dito kay PBBM na kanyang diretsang dinawit na nag-deliver di umano siya ng mga mali-malitang pera doon sa kanila no, at yung mga kickbacks nga po yun mga kababayan, at yung utos na di umano ni former Speaker Martin at ni PBBM na mag-insert ng bilyon-bilyon nga, yun po yung mga talagang expose no ni Saldico doon sa kanyang mga series of videos na ipinilabas sa kanyang official Facebook page no or Facebook account. At ito nga po si Senator Ping Lacson, hindi na nga po niya pinatestify itong si Saldico, at kung nagkataon siguro yun mga kababayan no, kung nag-appear at nag-testify si Saldico doon sa Senate Blue Ribbon Committee, matik yung kanyang mga pinagsasabi doon sa hearing na iyon ay magiging records na din po yun no ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kaya sayang po no na hindi po nakapagsalita doon si Saldico mga kababayan. At yung iba pang mga pinangalanan nga no, kasi talagang nakakadismaya rin po talaga mga kababayan, sa aking personal na opinion lang din po no, nakakadismaya itong mga ginagawa ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee sa panguna ni Senator Ping Lacson dahil wala naman po talaga siyang wala siyang mga inimbitahan doon na iba pang mga personalidad no. On and off nga po yung kanyang investigation no, at napansin ko rin po yung sinasabi dito ni Congressman Egay Erese na pag lumalapit doon sa Malacanang ay natitigil no, nahihinto yung investigation, at siguro parang may something no mga kababayan na hindi po maalis sa ating isipan na magdududa. Bakit ganun po yung style no ni Senator Ping Lacson na nandun na pero binibitin niya kasi pag napunta na yung investigation, pag involved na dito yung mga undersecretary at mga secretary ay nahihinto nga po yung investigation, nalilihis mga kababayan. In other words no, nalilihis po yung investigation imbes na ma-focus sana doon at matumbok na yung ulo ng pinaka issue dito, yung pinaka problema ng corruption no, yung pinaka mastermind, pero natitigil no. At dito nga si dating House Speaker Martin Romualdez, hindi naman po niya masisisi daw no or talagang mabitbit doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing dahil sa kortesiya, kasi may parliamentary courtesy daw po dito kasi congressman siya. Hindi daw po niya pwedeng bitbitin no, persahan na isubpina pag hindi po pupunta kasi may parliamentary courtesy nga mga kababayan. Pati doon sa mga congressman, baka yan po yung dahilan niya bakit hindi niya ipapatawag yung mga pinangalanan ng mga congressman na contractors din no, yung mga sinasabi nila Bernardo, yung mga sinasabi ng mag-asawang Diskaya na tumanggap ng mga malaking kickbacks no mga kababayan, mga nag-insertion, yung mga sinasabi dito ni Saldico sa kanyang video, mga personalidad, hindi naman niya pinatawag ni Congressman or ni Senator Lacson no, yung mga bagman na kasama ni
Sergeant Guteza nung nag-deliver di umano sila ng mga pera doon sa mga bahay nila Congressman Martin Romualdez at nila Saldico. Yung dalawang personalidad na yun ng mga tauhan ni Saldico ay hindi naman po talaga inimbitahan, no, siguro. Kasi wala naman pong nangyari Baka hindi gumana yung kanyang subpoena power, no, dito sa Senate Bureau Committee. Kaya makikita natin parang weak yung kanyang investigation kasi yung mga pangalan lang ng mga iba pa, no, yung mga nadawit, ayun, nakakulong na sila sila Alcantara, si Bryce Hernandez at yung iba pa na mga district engineer, mga kababayan, at yung pinagmamalaki nila dahil nagsauli na daw po, no, ng mga milyon-milyon na pera doon sa mga nakulimbat nila doon sa flood control corruption. Pero barya pa lang po yan, mga kababayan, yung mga isinauli dahil bilyonis daw po ata. Kung hindi ako nagkakamali, naririnig natin sa mga balita na bilyon yung kanilang mga nakulimbat. Pero yung mga nasa uli lang na pera ay nasa milyon pa lang, mga kababayan. Kaya nasaan yung iba? At yung paghawak ng pera, no, or sino kaya ang humawak dito or saan napunta itong mga pera na ito na isinauli ng mga ito, no? So yun po yung ating tanong dito, mga kababayan, kasi baka naman yung mga sinauli nilang mga milyon-milyon ay baka naman ay mapunta lang doon sa mga iilang bulsa, mga kababayan. So bilang taxpayer ay may karapatan po tayong magtanong, no, at makialam dito sa mga usapin na ito dahil talagang lugmok na po ang ating bansa dahil dito sa corruption. Hanggang ngayon ay wala namang big fish ang nakulong, no, maliban dito kay Senator Bong Revilla, mga kababayan, no. Itong sa mga kontraktor na mga congressman, yan po yung aking inabangan din na sana may makulong na congressman na yung mga talagang nakinabang, no, dito sa mga insertion na ito at yung mga nagbebenta ng mga projects, yung mga contractors na nakinabang dito sa mga flood control projects na ito at mga ghost projects na ito. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa revelasyon ngayon, no, ni Congressman Egay Eraise patungkol dito sa mga investigation sa flood control corruption? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.